Kamusta sa inyong lahat? Ako si Jose Santos at ngayon ating tatalakayin ang paksang milagro nga alak at luya, ang sikretong lunas sa sakit ngang tuhod na itinago ng 40 taon. Lagi ka bang pinahihirapan ngayong mga tuhod? Pagising sa umaga, takot kang itapak ang iyong mga paa sa lupa. Ang pagbaba sa hagdanan ay nagdudulot ng kirot at panghihina sa mga ito. Kahit ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay nagiging sanhingang matinding sakit. Marami ang nagsasabi na ito ay dahil sa pagkasira o degeneration. At ang tanging solusyon ay mainiksyon at gamot. Ngunit ang epekto ay hindi nagtatagal. Yung pakiramdam na wala kang magawa, sa tingin ko ay naiintindihan ninyo. Kung pinagdadaanan ninyo ito, maring makatulong ang video na ito. Hello sa lahat, ako si Jose Santos. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang sikretong lunas para sa pangangalaga sa tuhod na natutunan ko mula sa isang veteranong doktor na may higit sa 40 taong karanasan. Itinuro niya sa hindi mabilang na mga pasyente ang isang mahusay na paraan upang suportahan ang kanilang nga tuhod sa bahay. Ang pamamaraang ito ay hindi kapani-paniwalang epektibo. Walang kailangang iniksyon o gamot. Gamitin lamang ang isang bagay na mayroon tayong lahat sa ating mga kusina. Isang boteng, ordinaryong rice wine, gumawa ngang isang care solution, at ipahid ito sa iyong mga tuhod upang epektibong maibsan ang pananakit. Manumbalik ang gaan sa paglalakat. Ang paraang ito ay para sa panlabas na paggamit at hindi nakakasama sa bituka, tiyan o atay. Direktang itong kumikilos sa ating mga pain points. Ito ay ligtas at epektibo. Sige, pag-usapan muna natin kung ano ang pananakit ng tuhod. Maraming tao ang nag-aakala na ito ay simpleng pagtanda lamang. Sa katunayan, hindi ito ganap na totoo. Ipinaliwanag sa akin ng matandang doktor na ang pananakit ng ating tuhod ay karaniwang sanhi ng ilang mga kadahilanan. Ang una ay ang pagkasirangang kartilage sa ating mga tuhod. Isipin ninyo ang kartilage bilang isang malambot na unan sa pagitan ng ating dalawang buto. Ito ay partikular na ginagamit upang magsilbing buffer sa presyon at maiwasan ang direktang pagbangga ng mabuto. Gayunpaman, karaniwan pagkatapos ang edad na 40, ang malambot na unan na ito ay nagsisimulang numipis, lalo na kung ang ating pang-araw-araw na gawi, kung sanay kang mag-squat, lumuhod, umupo ng nakakrus ang mabinti, o madalas na umakyat at bumaba ng hagdan. Mas mabilis na mapuputpot ang iyong kartilage. Ang malambot na unan ay numinipis, at kapag nakikiskisan na ang mga buto, natural na ito ay sasakit o mamamaga. Ang pangalawang dahilan ay hindi sapat na lakas nga mga kalamnan at litit sa paligid na ating mga tuhod. Ang mga tuhod ay hindi lamang sinusuportahan ng mga buto. Mayroong maraming mga kalamnan at litit sa paligid nito upang protektahan ito, lalo na ang quadriceps sa harap ng ating mga hita at ang popliteal muscles sa likod ng ating mga hita. Ang dalawang grupong itong kalamnan ang pinakamahalagang puwersa upang patatagin ang mga tuhod. Kung sila ay hihina, madaling manginig ang ating mga kasukasuan kapag tayo ay naglalakad o nakatayo. At mababawasan din ang ating kakayahang tiisin ang impact kaya natural na lalabas ang sakit. Ang pangatlong dahilan ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Ang ating mga kasukasuan at kalamnan ay nangangailangan din ng supply ng dugo. Kailangan ng mga tuhod ng oxygen at sustansya upang mapanatili ang kalusugan at kakayahang mag-repair. Kung hindi maayos ang daloy ng dugo sa paligid ng tuhod, hindi may hahatid ang mga sustansya at hindi may lalabas ang mga dumi at magiging mabagal ang pagaling. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na mas masakit ang kanilang matuhod at naninigas ang kasukasuan kapag nalalamigan o malamig ang panahon.
Ito ay dahil sa paninikip ng mga daluyan ng dugo dulot ng lamig na nagpapalala sa sirkulasyon. Ang ikaapat na punto na madalas makaligtaan ng marami ay ang timbang. Ang ating matuhot ay kailangang pasanin ang presyon na 3 hanggang 5 beses ng bigat ng ating katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na kung ikaw ay tumabang ng 1 kilo, ang iyong natuhod ay makakaroon ng karagdagang 3 hanggang 5 kilong presyon kapag naglalakad. Kaya't makikita ninyo, kahit kaunting dagdag na timbang ay may negatibong epekto sa iyong mga tuhod. Ito ay isang napakabigat na pasanin. Ang huli ay ang malumang pinsala at masasamang gawi sa pamumuhay. Halimbawa, ang mga pinsala sa tuhod noong kabataan o madalas na pag-akyat at pagbubuhat ng mabibigat na bagay dahil sa trabaho at sports ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pamamaga ng mga tuhod. Ang akumulasyon ng mga salik na ito ay magiging talamak na pananakit. Maraming nakakatatanda ang may pinahalong madahilang ito na nagpapalala ng husto sa mga problema sa tuhod. Ang pinakanakakabahala ay ang pag-isip ngang lahat na ganito talaga kapag tumatanda at hinahayaan na lamang ito. Dahil dito, mas mabilis lumala ang kondisyon at sa huli ay hindi na makalakad at maaring harapin ang kapalaran ng joint replacement surgery. Kaya ano ang mahiwagang bagay na maaring ipares sa rice wine upang matulungan tayong maibsan ang pananakit ng tuhod? Ang sagot ay matatagpuan sa ating mga gamit sa kusina. Ang luya ay isang pangkaraniwang sangkap sa bawat tahanan. Karaniwan nating ginagamit ito sa pagluluto, tulad sa tinola o sinigang, upang tanggalin ang lansa, o sa paggawang salabat. Ngunit maaring hindi ninyo alam na ang kaalaman sa paggamit ng luya bilang panlabas na lunas ay isang tradisyong ipinamana pa ng ating maninuno. Sinabi sa aking ng isang matandang doktor na ang paglalagay ng luya sa balat ay may 3 pangunahing benepisyo. Una, pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo. Ang luya ay naglalaman ng sangkap na tinatawag na gingerol. Kapag ito ay dumikit sa balat, tumutulong itong lumuwag ang daluyan ng dugo na nagbibigay sa atin ng mainit na pakiramdam. Kapag bumuti ang sirkulasyon ng dugo, ang sariwang oxygen at sustansya ay mayos na may hahatid sa masakit na bahagi. Tinatanggal din nito ang mga inflammatory substance at dumi na naipon sa mga kasukasuan. Pangalawa, nakakabawas ito ng pamamaga at nakakaalis ng sakit. Ang siyentipikong pananaliksik sa gingerol at isa pang sangkap na tinatawag na sugawol sa luya ay natuklasan sa mga pag-aaral na mayroon itong mga epektong katulad ng mga anti-inflammatory na gamot na tumutulong na bawasan ang pamamaga at harangan ang mga signal ng sakit. Kaya mayroon itong napakagandang epekto sa mga namamagang at naninigas na kasukasuan. Pangatlo, pinaparelax nito ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod. Kung ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod ay naninikip at naninigas dahil sa sakit, mas lalong nagiging hindi comfortable ang mga kasukasuan. Ang init na epektong ng luya ay tumutulong upang mag-relax ang mga kalamnan na ito at gawing mas maluwag ang paggalaw ng kasukasuan. Ang alcohol sa rice wine na ating ipinapares dito ay parang isang susi na tumutulong sa mga magagandang sangkap ng luya na mas mabilis at mas malalim na tumagos sa balat. Ang alcohol mismo ay nakakatulong din na mapahusay ang epekto ngen, kaya't ang rice wine at luya ay masasabing isang malakas na kombinasyon na sabay-sabay na nagagawa ang 3 magagandang epekto: pagpapabuti ng sirkulasyon, pagbabawas ng pamamaga, pag-alis ng sakit, at pagre-relax ng kalamnan. Kaya paano ninyo ihahanda itong rice wine ginger water? Una, pag-usapan natin ang rice wine. Maaari tayong bumili ng ordinaryong cooking rice wine sa mga supermarket o sari-sari store. Tandaan na ang alcohol content ay dapat nasa pagitan ng 16 at 25 degrees. Huwag isipin na mas maganda kung mas mataas ang konsentrasyon. Ang mga alak tulad ng lambanog o iba pang matatapang na alak na may konsentrasyon na higit sa
40 degrees, ay masyadong matapang para sa balat at hindi angkop. Sunod, subukang gumamit ng sariwang luya. Yung makinis ang balat, matigas kapag hinawakan, at matapang ang amoy. May nagtatanong kung pwede bang gumamit ng tuyong hiwa ng luya. Ngunit mas mataas ang active ingredient content ng sariwang luya at mas epektibo ito. Maari kang bumili ng sobrang luya at balutin ito sa dyaryo o paper towel at ilagay sa ref. Mananatili itong sariwa sa loob ng 1 buwan. Kapag handa na ang masangkap, napakasimple na ng susunod na hakbang. Unang hakbang, hugasan ng mabuti ang luya. Siguraduhing banlawan ang dumi at alikabok sa ibabaw na luya gamit ang umagos na tubig. Maari mo itong kuskusin gamit ang iyong mangga, kamay o gumamit ng malambot na brush. Sa ganitong paraan, walang mga dumi o kakaibang amoy kapag ibinabad na natin ito. Pangalawang hakbang, balatan ito. Bagamat may gamit din ang balat ng luya, dito ay gusto nating mabilis na lumabas ang mga active ingredients, kaya mas magiging maganda at puro ang epekto pagkatapos balatan. Maari kang gumamit ng kutsilyo para magbalat. Ngunit, may isang maliit na trick. Gamitin ang gilid ng isang kutsarang bakal para kaskasin ang luya upang hindi masyadong masayang. Pangatlong hakbang, hiwain ang luya sa maninipis na piraso. Mga 2 hanggang 3 mm ang kapal. Ang susi ay manipis. Kung mas manipis ang hiwa, mas malaki ang area ng luya na madidikit sa rice wine at mas madaling matutunaw ang mga active ingredients. Kung sa tingin mo ay hindi ka magaling gumamit ng kutsilyo o mahina ang iyong mga kamay, maaari ka ring gumamit ng grater na mas ligtas at hindi gaanong nakakapagod. Ika-4 na hakbang, maghanda ng isang boteng salamin. Pinakamainam na pumiling ng isang malinis, tuyo, at may malawak na bunganga na bote ng salamin upang madaling maglagay at magalis ng laman sa hinaharap. Madali rin itong linisin kung wala ka talagang boteng salamin. Maari kang gumamit ng lalagyan na gawa sa plastik na lumalaban sa init. Ngunit ang boteng salamin pa rin ang pinaka-hygienic na pagpipilian at hindi mag-iwan ng amoy. Ika-5 hakbang, idagdag ang mga hiwaang luya. Ilagay ang hiniwang luya sa boteng salamin. Punuin itong halos 2/3. Huwag itong punuin ng husto. Mag-iwan ng espasyo para ang rice wine ay ganap na makababat sa lahat ng hiwaang luya. Ika-6 na hakbang, ibuhos ang rice wine. Ibuhos ang rice wine sa bote at siguraduhing natatakpan nito ng buo ang lahat ng hiwang luya. Kung ang mahiwaang luya ay lumulutang sa itaas ng likido at nadidikit sa hangin, maaari silang mag-oxidize at magbago ang kulay. Kaya siguraduhin na lahat ng hiwaang luya ay nakababat sa rice wine. Ika-7 hakbang, isara ng mahigpit ang takip ng bote at isel ito. Itabi ito sa isang malamig na lugar na malayo sa sikat ng araw. Kung matagal itong nakabilad sa araw, maaring mag-evaporate ang alkohol sa rice wine at maapektuhan ang katatagan ng mga active ingredients sa luya. Ika-8 hakbang, alugin ito araw-araw. Sa panahon ng pagbababat, maaari mong dahan-dahang kunin ang bote at alugin ito 1 beses o 2 beses sa isang araw. Ang aksyon na ito ay tumutulong upang mas pantay na kumalat ang mga sangkap sa luya. Pinapabilis nito ang proseso ng pagbababat sa rice wine. Ika-9 na hakbang, ibabat ng hindi bababa sa 3 araw bago gamitin. Kung hindi ka nakmamadali, irerekomenda kong ibabat ito sa loob ng 1 linggo. Ang rice wine ginger water ay magiging mas malasa at mas malalim ang aroma. Ika-10 hakbang, ipagpatuloy ang paggamit. Ang 1 bote na rice wine ginger water na ibinabat sa ganitong paraan ay maaring gamitin ng matagal. Kung mapansin mong kumukupas na ang kulay at humihina na ang lasa ng luya, maaari kang gumawa ng bagong batch. Tandaan na ang rice wine ginger water na ito
ay para sa panlabas na paggamit lamang. Ipinapahid ito sa balat. Huwag inumin kahit isang patak. Tandaan itong mabuti. Ngayong nakagawa na tayo ng rice wine ginger water, paano ito ipapahid ng tama? Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. At doble ang epekto kung gagawin ito ng tama. Una, siguraduhing linisin ang balat sa paligid na iyong mga tuhod bago gamitin. Napakahalaga ng hakbang na ito. Kung may pawis, alikabok, o langis sa iyong balat, magsisilbi itong parang isang harang na pipigil sa pagpasok ng mga benepisyal na sangkap ng rice wine ginger water. Bukod pa rito, ang maruming balat ay mas madaling mairita o mga tikapak na dikit sa alkohol. Inirekomenda kong gamitin ito pagkatapos maligo sa gabi, kung kailan pinakamalinis ang iyong balat at bahagyang bukas ang iyong mga pores dahil sa init. Pinakamahusay, itong na-absorb pagkatapos maligo. Tandaan na punasan ng husto ang bahaging tuhod upang maiwasan ang dilusyon. Pagkatapos, mahanda para sa peg apply. Mari kang kumuha ng malinis na gauze o cotton pad at ibabad ito sa rice wine ginger water. Hayaan itong maabsorb ng husto hanggang sa puntong tutulo ito kapag bahagya mong pinisil. Sa ganitong paraan, masisiguro mong may sapat na dami para pantay na matakpan ang ating mga tuhod. Pagkatapos ay dahan-dahang ipahid sa masakit na bahagi. Pakitandaan na dapat ay dahan-dahan ang pagpahid. Huwag itong kuskusin ng malakas na parang naglilinis kang kaldero. Ang balat ng ating mga nakatatanda ay karaniwang mas manipis at mas sensitibo. Ang sobrang lakas na pagkuskos ay maaring makasugat sa balat. Mas mahalaga na hayaang maabsorb ng balat ang likido, kaya maaari mong diinan ng bahagya na parang gusto mong ipaso ang likido ng malalim sa balat sa halip na manatili lang ito sa ibabaw. Pagkatapos ipahid, painitin ang iyong mga palat, takpan ang buong tuhod at dahan-dahang imasahe ng paikot. Kung malamig ang iyong makamay, pakiskisin ang maito upang uminit bago simulan ang dahan-dahang pagmamasahe mula sa loob palabas at mula itaas pababa na nakasentro sa tuhod. Magmasahe ng paikot sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Pagkatapos ng isang tuhod, ulitin ang parehong paraan sa kabilang tuhod. Ang huli at pinakamahalagang hakbang ay panatilihing mainit ang lugar pagkatapos ng aplikasyon. Maaari kang maglagay ng manipis na nipat sa lugar na pinahiran o dahan-dahang balutin ito ng malambot at tuyong tuwalya. Ito ay magpapahintulot na mas tumagal ang init mula sa rice wine at luya, na magpaparamdam sa mga kasukasuan at kalamnan na mas relax at comfortable. Ngunit tandaan na huwag itong masyadong higpitan. Ito, upang maging comfortable at makahinga ang iyong balat, ang sobrang higpit na pagkakatali ay makakahadlang sa sirkulasyon ng dugo na magdudulot lamang ng masamang epekto. Tungkol sa dalas at oras ng paggamit, inirekomenda na gamitin ito 1 beses o 2 beses sa isang araw. Ang pinakamainam na oras ay 1 beses bago matulog at 1 beses sa umaga pagkatapos gumising. Ang paggamit nito sa gabi ay makatulong na maibsan ang pagod at paninigas ng tuhod na naipon sa buong araw. Ang paggamit nito sa umaga ay makakatulong na painitin ang mga kasukasuan bago simulan ang mga aktibidad sa maghapon na ginagawa itong mas flexible. Bawat paggamit, kasama ang masahe, ay tumatagal ngang halos 10 minuto na sapat na. Inirekomenda kong gamitin ninyo ito ng hindi bababa sa 2 linggo. Maraming mga kaibigan ang maaring makaramdam na gumaan at mas naging matatag ang kanilang mga tuhod sa unang linggo, ngunit karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo ngang paggamit para maging tunay na matatag ang pagbuti. Ibinahagi sa akin ngang matandang doktor ang kaso ngang isang 72 taong gulang na ginang na nangangalang Lola Maria na nakatira malapit sa kanyang tahanan. Pagkatapos magretiro, mahilig si Lola Maria na maglakad sa plaza at makipagwentuhan sa mga kapitbahay. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, nagsimulang sumakit ng madalas ang kanyang maduhot,
lalo na kapag bumabangon siya sa umaga at kailangang bumabangang hakdan. Ang sakit ay sobrang tindi na kailangan niyang humawak sa pader. Ang magagamot at iniksyon ay pansamantalang lunas lamang. Itinuro sa kanyang matandang doktor na ipahit itong rice wine at ginger water tuwing umaga at gabi. Sinabi ni Lola Maria na sa unang 3 araw, naramdaman lang niya ang isang mainit at komportableng pakiramdam sa kanyang mga tuhod. Pagkalipas ng 1 linggo, napansin niyang ang matinding sakit sa unang hakbang sa umaga ay lubos na nabawasan. Kaya't ipinagpatuloy niya ang paggamit nito sa loob ng 1 buwan. Bumalik siya sa doktor at masayang sinabi, "Dok, ngayon ay nakakalakat na ulit ako papunta sa palengke para mamili. Bagamat ang rice wine at ginger water ay makakatulong na maibsan ang sakit at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, hindi ito isang gamot sa lahat ng sakit at hindi nito kayang baguhin ang istruktura ng pakasira ng kasukasuan mismo. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ituring ito bilang pang-araw-araw na maintenance at isabay sa regular na paggamot at mga ehersisyo sa rehabilitasyon sa ospital. Ito ang pinakaligtas at pinakaepektibong paraan upang gamutin ang ating mga tuhod. Dahil dito, nais kong maglaan ng sandali upang paalalahanan ang lahat ng ilang bagay na dapat ninyong bigyang pansin kapag ginagamit ang pamamaraang ito. Kahit na ang pinakamahusay na paraan ay hindi lamang magiging walang epekto kung maling gamitin, ngunit maaring makaroon pang ang kabaliktarang epekto. Una, kung mayroong anumang sugat sa balat sa paligid nga tuhod, huwag ipahit ang rice wine. Ito ay dahil ang alkohol sa rice wine ay papasok sa mga sugat at magdudulot ng matinding iritasyon at sakit. Maaari ring mairita ng alkohol ang mga sugat at pabagalin ang pagaling nito. Kaya kung mayroon kang mapantal, pamumula o pagbabalat ng balat sa iyong mga tuhod, iwasan muna ang mga lugar na iyon. Pangalawa, bago gamitin, siguraduhing magsagawa ang skin allergy test. Ang ilang mga tao ay mas sensitibo at maaring maging allergic sa luya o alkohol. Kaya bago ang unang paggamit, mangyaring gumawa ng isang simpleng pagsubok. Maglagay ng kaunting rice wine ginger water sa loob ng iyong pulso. Ang balat dito ay medyo malambot. Maghintay ng mga 30 minuto at obserbahan kung mayroong anumang pangangati, pamumula, pamamaga o anumang hindi comfortable. Kung mayroon, para sa iyong kaligtasan, mangyaring huwag ng ipagpatuloy ang paggamit. Pangatlo, kung ang iyong tuhod ay mainit, pula, namamaga at napakasakit, huwag muna itong gamitin. Kung hinawakan mo ang iyong tuhod at ito ay mainit, mukhang pula, namamaga at napakasakit, malamang na ito ay isang acute inflammation. Sa kasong ito, ang epekto ng alkohol at init ay maaring magpalala ng pamamaga. Kung makaranas ka nito, mangyaring magpatingin muna sa doktor at hayaan ang doktor na tukuyin ang problema. Ika-4, huwag mag-overuse. Ang ilang mga kaibigan ay maaring isipin na ang magagandang bagay ay mas magiging mabuti kung mas madalas gamitin. Mali ang konseptong ito. Ang labis na paggamit ng alkohol ay maaring magpatuyong ating balat. Ang sangkap ng luya ay maaari ring medyo nakakairita sa ilang tao. Kaya 1 beses o 2 beses sa isang araw at ang pagpapahit at pagmamasahe sa bawat pagkakataon sa kabuuang 5 hanggang 10 minuto ay higit pa sa sapat. Hindi na kailangan ng mas marami pa. Ika-5, ang mga kaibigan na may ilang matalamak na sakit, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor. Kung mayroon kang mas malubhang diabetes o peripheral nerve insensitivity, maaring hindi ka gaanong sensitibo sa init o stimulation. Minsan, maaari mong aksidenteng masugatan ang iyong balat nang hindi mo namamalayan. Gayun din, ang mga may allergy o ang mga ginagamot para sa mga sakit sa balat ay dapat kumonsulta sa isang profesional na doktor bago gamitin. Mga kaibigan, mayroon na tayong kapakipakinabang na rice wine ginger water na ito. Ngunit kailangan din nating makaroon ng magagandang gawi sa pamumuhay
upang makamit ang pangmatagalang epekto. Ang pagprotekta sa mga tuhod ay hindi isang bagay na ginagawa sa isang araw o dalawa. Nangangailangan itong pang-araw-araw na akumulasyon nga. Mga resulta. Una, dapat nating patuloy na i-ehersisyo ang ating mga kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan. Ang makasukasuan ng tuhod ay nangangailangan ng malalakas na kalamnan upang protektahan ang maito, lalo na ang quadriceps femoris sa harap ng hita at ang posterior popliteal muscles na siyang dalawang pangunahing tagabantay para sa pagpapatatak ng mga tuhod. Maaari kang gumawang ilang napakasimpleng ehersisyo. Tulad ng seated leg raises. Umupo sa isang silya. Ituwid ang isang tuhod. Iangat ito. Hawakan ng 10 segundo. Pagkatapos ay ibaba at lumipat sa kabilang binti o subukan ang wall squats gamit ang iyong likod na nakasandal sa pader. Dahan-dahang ibaba ang iyong katawan sa isang posisyon ng squat na parang nakaupo ka sa isang upuang hangin. Hawakan ito ng 1 hanggang 2 minuto. Sa simula, maaring 30 segundo lang ang kaya mo. Ayos lang iyon. Dahan-dahang dagdagan ang oras at mararamdaman mong lumalakas at nagiging mas matatak ang iyong mga tuhod. Pangalawa, dapat nating pamahalaan ang ating timbang. Sinabi ng isang matandang doktor na madalas siyang nakakakita ng mga pasyente na may matinding pananakit ng tuhod sa klinika. Kapag determinado silang magbawas ang 2 o 3 kilo, gagaan ang kanilang pakiramdam sa paglalakad. Ang pamamahala sa timbang ay hindi kailangang maging isang masakit na dieta. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng iyong kinakain sa bawat pagkain at pagkain ng mas kaunting pritong at matatamis na pagkain. Unti-unti mong makikita ang mga resulta. Pangatlo, iwasan ang mga postura na labis na gumagamit ng iyong mga tuhod tulad ng pag-squat habang gumagawang gawaing bahay. Pag-upo na nakakrus ang mga binti sa sahig, matagal na pagtayo at biglang pagtakbo o pagtalon. Ang mga kilos na ito ay naglalagay ng malaking presyon sa ating cartilage. Kung posible, subukang baguhin ang iyong pamumuhay mula sa sahig patungo sa upuan. Kapag umaakyat at bumababa ng hagdan, bagalan ng kaunti, humawak sa handrail, at gawing matatag ang bawat hakbang upang mabawasan ang presyon sa iyong mga tuhod. Ika-4, pinakamainam na maglakad ng 30 minuto araw-araw. Ang ating mga kasukasuan ay nangangailangan ng katamtamang paggalaw. Manatiling malusog. Kung upo ka lang buong araw dahil takot ka sa sakit, hihina ang iyong mga kalamnan at maninigas ang iyong mga kasukasuan. Samantalahin ang mas malamig na panahon sa umaga o gabi upang maglakad ng 30 minuto araw-araw para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at gawing mas flexible ang iyong mga kasukasuan. Gayunpaman, kung matindi ang sakit, huwag pilitin. Subukan ang ilang ehersisyo na hindi gaanong nakakapagpabigat sa mga tuhod tulad ng paglangoy o pagbibisikleta sa loop ng bahay. Ika-5, panatilihing mainit ang iyong mga tuhod sa lahat ng oras. Ang mga tuhod ay may kaunting taba at mas sensitibo sa lamig. Kapag nalamigan, sumisikip ang madaluyan ng dugo, lumalala ang sirkulasyon, at lumalala ang sakit. Magsuot ng knee pads kapag lalabas sa taglamig. At magingat na huwag hayaang direktang tumama ang malamig na hangin sa naka-aircon na silid sa tag-araw. Ang pagpapanatiling mainit sa iyong mga tuhod ay ang pinakapangunahing at pinakamahusay na pangangalaga para sa kanila. Kung handa kang subukan ang lahat ng ito, mangyaring magiwan ng komento sa ibaba upang ipahiwatig ang iyong kahandaang simulan ang maayos na pangangalaga sa iyong mga tuhod. Taos puso kong inaasahan na ang ibinahagi ko ngayon ay makakatulong sa kalusugan ng inyong matuhod. Kung mayroon kang pamilya o mga kaibigan na nakdurusa sa pananakit ng tuhod, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang isang simpleng pag-click at pagbabahagi ay maaaring maging simula ng isang bagay na magbabago sa kalidad ng buhay ng isang tao at mapoprotektahan ang kalusugan ng kanilang matuhod. Naway maging maayos ang inyong mga tuhod.
at maging masaya ang inyong kalooban. Iyon lang para sa araw na ito, hanggang sa muli.